Isang chop, isang pagpatay. Dapat ay tapos na ang pakikitungo, ngunit ang kanyang kamao ay sinalubong ng isang mas malaki, pinaikot ang kanyang mga daliri at nabali ang mga ito. Ang mahiwagang pinahusay na kamao ay hindi tumigil doon. Nagpatuloy ito sa pagsulong hanggang sa tamaan siya nito mismo sa katawan sa unang pagkakataon sa digmaang ito. Si Elder Guerran ay nailagay sa likurang bahagi. Lumipad siya sa hangin na parang literal na ragdoll, unti-unting lumilipad ang kanyang kamalayan. Napakasama nito na hindi man lang siya nagkaroon ng sapat na kaalaman upang makagawa ng maayos na pagtatanim ng mukha sa magaspang na graba. Ang kanyang kamalayan ay muling nabuhay pagkatapos magsuka ng napakaraming dugo. Medyo malubha ang internal damage na natamo niya sa isang suntok na yon. Kaninong kamao ang naghatid ng suntok, tanong mo? Siyempre, ito ay ang kapitan ng Envy Demon Army at ang kanyang pangalawang anyo. Sa pagkakataong ito ay isang hampas ng tuhod sa mukha na nagdulot ng labis na pag-uusig. Si Elder Guerren, na naging isang nangingibabaw na puwersa sa digmaang ito, ay naging walang iba kundi isang punching bag. Lumipad siya ng labag sa kanyang kalooban sa loob ng ilang segundo at sinubukang ilikat ang kanyang katawan upang mapunta na may kaunting pinsala. Pero naging imposible yun ng magulo niyang braso. Kung ito man ay ang kakaibang pinsala sa kanyang braso o ang gulo na ang kanyang mukha, ito ay mukhang hindi kapani-pani walang malungkot para sa maalamat na hayop. Si Master Shuya ay isang walang awa na anak ng baril. Sa tuwing nakakakuha ng panandali ang pahinga ang matanda, lagi siyang nandyan para maghatid ng isa pang malupit na suntok. Halos natalo na niya si Elder Guerran sa loob ng 1 pulgada hanggang mamatay. Sa puntong ito, nawala ang katahimikan at bangis. Ang natitira ay sakit at paghihirap. Sa wakas ay nagawang iangat ng matanda ang kanyang ulo upang makita ang kahalimo na humahampas sa kanyang puwet sa dominanteng paraan. Tinatawag namin si Shua na isang mahinang demonyo sa buong panahon na ito, ngunit malayo na siya ngayon. Napagtanto din ni Gurren na ang taong ito ay hindi pumunta dito para sa artifact. Wala nang puntong itanggi ang tunay na layunin ng invasive na pagbisitang ito. Alam na nitong kapitan ng Envy Demon Army na nakaligtas ang Dark Elf para ibalik ang artifact sa Redstone Forest, ngunit pumasok pa rin sila na may kasamang batalyon para sa ibang layunin, tumatawa ng mapanukso, nagpa siya si Shuya na mahiya at iginiit na gusto lang nila. Ang artifact, wala nang iba pa, or at least yun ang alam ng mga subordinate niya. Iyon ang opisyal na dahilan na ibinigay nila sa kanya para sumali sa digmaang ito. Ngunit bilang isa na nagplano ng lahat, hindi kailangan ni Shuya ang mapahamak na artifact na yun. Napunta talaga siya sa lugar na ito sa maraming dahilan. Ang pinuno sa kanila ay si Elder Gurren mismo. Ang Beastmaster ay narinig mula sa bibig ng Beast na ang kanyang nayon ay nasunog at ang kanyang mga tao ay namatay para lamang mapuntahan siya. Nagalit si Gurren sa pinakamataas na antas. Ipinaliwanag mismo ni Shuya na ito ay dahil sa hindi niya posibleng talunin ng isang Beastmaster nang walang napakapangit na suliranin. Nagdala lang siya ng ilang kaibigan para mapadali ang mga bagay-bagay. Ang matalinong kapitan ay dumating dito na handa. Ang lahat ay kinakalkula upang humantong sa sandaling ito kung saan ang pinakamalakas na orc na nabubuhay, ang Beastmaster, isa sa mga bayani ng digmaan ay halos walang kapangyarihan. Ito pinahusay na katawan lakas, bilis, talino. At lahat ng iba pa ay maayos na naayos at isang bagay na hindi kailanman makakamit sa natural na paraan. Nang makita ang pagtataka sa mukha ng org, isiniwalat ni Shuya Yuen na lahat ng mayroon siya ngayon ay ninakaw. Siya pagkatapos ay nagpatuloy upang ilagay ang Beastmaster sa isang mahigpit na chokehold sa pamamagitan ng leeg ngayon lumakitom. Ang gintong dragon ay ang tanging nawawalang piraso para sa pagkumpleto ng kapitan. Nakuha na niya ang pamamaraan upang alisin ang espiritong hayop sa katawan ng matanda sa pamamagitan ng supernatural na paraan na binubuhat ang binugbog na elder. Isang bakal lang ang layo ng perpektong anyo. Ang finishing touch ay isasagawa ni Baron Fontaine na binibigkas ang kanyang incantation para gawing bilanggo si Elder Guerra na minsan at magpakailanman sa isang tapik ng kanyang gumagapang na tungkod, mabilis na nagkaroon ng bisa ang spell. Gustong-gusto talaga ng freak na ito ang mga salamin niya. Ang spell na ito ay nagbunga ng isang magarbong salamin mula sa lupa. Mabilis na hinawakan ng kapangyarihan nito ang pagod na matanda mula sa paa hanggang paa. Dahan-dahan siyang binuhat ng inkantasyon at kinaladkad ang buo niyang katawan sa magarbong salamin. Halos hindi mapigilan ni Baron Fontaine ang kanyang pananabik. Nang makita ang gayong makapangyarihang eksperto na bumagsak na walang kapangyarihan sa ilalim ng kanyang kontrol.
Si Chief Garrick at ang nakaligtas sa mga sundalo ng orc ay halos tapos na rin, nakadina at pinilit na lumuhad sa harap ng mga mananakop sa kahihiyan. Talagang tinupad ni Kelly Ona ang kanyang hype. Talagang maliwanag na siya ang utak sa likod ng Wrath Army. Ang may pananagutan sa kanilang dominasyon sa digmaan. Bumalik na rin sa Winter Gathering sina Vice Captain Fosh at Sir Rayman. Kinaladkad ng pambubugbog na Buddha ang Natamba na si Dragor. Sinubukan din ni Fosh na tanungin ang ilan sa mga orc, ngunit ang kanilang mga labi ay selyado at ang artifact ay wala kahit saan. Nahuli niya ang isang taksil na demonyo. Sa halip, si Dragor ay lumipat ng panig at nakipag-alyansa sa mga orc, bagaman sa palagay niya ay ginawa lang niya ang dapat gawin. Si Sir Rayman ay mukhang nainis, ngunit ginawa niya ang lahat ng paglilinis habang ang lahat ng mga labanan ay bumabalot sa bawat solong orc, kahit na ang mga sinubukang itago ay patay na. Ngayon narinig ang maliit na demonyong babae na nagsasabi na kaya casual na nagising ang galit sa loob. Sinubukan ng pinuno sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niya maputol ang mga kadena, kaya't dinangal niya na lang si Sir Ray sa lahat ng nararamdaman niya. Dahilan ng kaguluhan ay umani siya ng malutong na sampal sa mukha. Sa kagandahang loob ni Kelly, utos ni Ana na tumayo siya. Isa lang ang gusto nilang malaman. Ang lokasyon ng artifact. Galit na galit ang pinuno para aliwin ang mga walang kwentang tanong. Gusto lang niyang paghiwalayin ang lahat ng mga demonyong ito, nang hindi nakikiisa, ay nagkamit siya ng isa pang hampas sa ulo. Walang gaanong pasensya si Kaliana. Masyadong matagal ang misyon na ito, habang nangyayari ang mga interogasyon at pag-agaw ng kapangyarihan. Sa wakas ay nagising ang kapitan ng Wrath Demon Army mula sa pagka-knockout ng malamig. Ang una niyang naisip pagkagising ay patayin ang Beastmaster na yun, anuman ang mangyari. Gumalaw-galaw siya mula sa alikabok at mga durog na bato, sinusubukang hanapin ang matanda para sa isang rematch. Iniulat ni Kali Ana na ang Beastmaster ay hinarap ni Captain Shuya Yuen at kasalukuyang nasa kustodiya. Agad na galit na sumugod ang Butcher sa kabilang panig ng kampo upang tingnan kung ano ang nangyayari. Jim, bro, nakuha na ni Lolo ang gusto niya. Kaya ngayon lang nakakainis ang pakikisalamuha kay Zeke. Gayunpaman, kailangan niyang maging magiliw at palakaibigan na nag-aalok na gamutin ang malubhang pinsala ng Verdugo. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Zeke ang ganitong anyo ng pag-aari ni Shuya, kaya hindi niya nakilala ang matandang demonyo. Noong una, ang kapitan ng Envy Demon Army ay tahimik na bamulong sa kanyang mga tropa na huwag hayaang lumapit ang magkakatay. Ang kanyang tapat na mga sundalo ay agad na kumilos, gamit ang mga artifact para magkaroon ng isang globo ng proteksyon na lalong nagpagalit sa kapitan ng Wrath Army. Sa ngayon, gusto niya ng armas sa kanyang kamay at inutusan ng isa sa kanyang mga alipin na sunduin si Shihan King. Mabilis na kinuha ng kinakabahang sundalo ang sobrang laki ng mid-cleaver para makuha ito sa mga kamay ng amo. Medyo nawala ng malay si Zeke, kaya nagpa-test siya. Kung ang lahat ay tama sa kanyang sandata at galaw, unang tinatasa na ang lahat ay nasa ayos, ang kanyang ekspresyon ay nagkaroon ng mas matinding liwanag. Ang visceral tattoo sa kanyang kaliwang braso ay nagsimulang sumailalim sa ilang matinding pagbabago mula sa kanyang mangas. Nagsimula itong kumalat hanggang sa tuluyang maabot ang kamay niya, hawak-hawak ang cleaver. Sa wakas, nawala na ang buong kaliwang kamay niya. Direkta itong sumanib sa napakalaking talam. Ito ang kanyang soul cast, ang bloodline ng mabangis. Humingi ng isa sa mga pangako ng pagkuha sa Beastmaster sa kanyang sarili upang parangalan. Ang sinumang gustong hamarang sa kanyang daan ay sisigat sa talas ng Shihan King sa loob ng mahiwagang hadlang. Ang matanda ay malapit ng mabiktima ng Shuya Yuen, habang si Zeke at ang kanyang galit na Demon Army ay sinusubukang makisali. Itinaas ng Butcher ang kanyang talam. Si Shihan King laban sa hadlang na may galit, sa kabila ng 12-dosenang mga laslas na pinakawalan sa isang sandali, ang hadlang ay nanatiling matatag nang tumira ang alikabok. Walang kahit gaanong gasgas sa ibabaw nito, nagpa siya si Kali Ana na mamagitan, tinanong si Kapitan Shuya kung bakit niya pinapanatili ang Beastmaster nung isinasagawa pa ang misyon, sumagot siya na ang artifact ay naibalik na sa Elf Kingdom at inaangkin lang niya ang kanyang personal na samsam sa digmaan. Hindi yun naging maayos sa kapitan ng Wrath Demon. Ang kanyang kaluluwa cast flared up impressively. Siniseryoso niya ang kawalang galang na ito. Alam na ng tinyente ang susunod na mangyayari.
Kaya't siya ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari habang inutusan ang mga sundalo na gawin din yun kay Shahan King, na sinisingil sa galit ng kapitan. Buong lakas niya itong hinampes. Naapektuhan ito ang radius sa paligid ng barrier, ngunit ang bagay mismo ay hindi man lang natinag. Ang magic unit ng Envy Demon Army ay kakagawa lang ng ganyan. Ganun na kalaki ang inaasahan ng Shuya Yuen at hindi nag-abala sa pag-aliw sa brute sa labas ng barrier. Inatasan na lang niya si Surrey na maghanda ng portal para makaalis sila sa lugar na ito. Ang buong pagbabago ng katawan ng kapitan ay tumatagal ng isang tol, pagkatapos ng lahat, dahil ang susunod na proseso ay magtatagal ng kaunting oras, maaari rin niyang i-activate ang kanyang soul cast. Tinakpan ng Erenda na isang madilim na kapangyarihan ang mga kamay ng inggit na kapitan, dahan-daang umabot sa katawan ni Elder Bron. The next thing you know, ang gininto ang enerhiya sa loob ng kanyang katawan ay pilit na inaalis. Sinimulan ng Shuya Yuen na kunin ang nakatatandang spirit beast ng walang awa. Napakasakit na nasa kabilang panig ng hindi makataong prosesong ito. Nakatali si Chief ng mahiwagang tanikala kaya wala siyang magawa habang pinagmamasdan at pinakikinggan ang paghihirap ng matanda. Nang makita ang paghihirap na dinaranas ng matanda, hindi kailanman nagalit ang pinuno. Sa pamamagitan lamang ng kanyang walang humpay na kalooban kapangyarihan. Nagawa talaga ng bastard na makawala sa mahiwagang tanikala ng may malupit na puwersa. Gayunpaman, wala pa siya sa 100% lakas. Nanginginig pa rin ang tuhod niya sa malalim na sugat. Hindi yun naging hadlang sa kanyang pagsisikap na umatake gamit ang kanyang kamao. Kahit na ang pagpapalaki ng kanyang espiritong hayop ay pinahiran ang kamao ng isang gintong kinang na umaapaw sa puwersa, tulad ng kapitan ng galit, ang kanyang target ay ang nakapipinsalang hadlang na inilagay ng Envy Army. Ang kanyang suntok ay nagbunga ng matunag na boom ng compressed energy, katulad ng isang bomba. Ngunit kahit na ang isang yun ay hindi sapat upang basagin ang tila hindi magagapi na kalasag ay inilabas niya ang bawat natitirang onsa ng kanyang lakas sa suntok na yun. Ngunit ito ay hindi sapat. Habang siya ay nakaupo doon sa ganap na pagod, isang serye ng mga bitak ang makikita na nabubuo sa ibabaw ng harang. Nais lang niyang iligtas ang matanda, ngunit ang kanyang pagkabansot ay nakuha lamang sa kanya ang atensyon ng Verdugo. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi pa rin makapaniwala si Garrett na ang pinakamalakas na matandang kilala niya ay nahuli noong kailangan pa nilang itaboy ang mga demonyong ito palayo sa nayon. Hindi na niya alam kung ano pa ang gagawin. Kaya napasigaw na lang siya at nagmakaawa kay Gurren na lumabas na. Dumating si Z mula sa likuran at nilaslas ang katawan ng hepe, na nagdulot ng malalim at nakamamatay na sugat. Nakita ng Verdugo na ang mga orc ay hindi hihigit sa mga baboy, kaya kakatayin niya ang mga ito ng ganoon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang thug na ito ay walang iba kundi isang egomaniac na hindi makayanan ang pag-iisip na hindi papansinin. Sa wakas ay bumagsak si Chief Garrett sa sahig ng may malakas na kalabog. Ang kanyang pagbagsak ay nagpagulo sa mga pinigilan na mga sundalo. Nagmura sila kay Zeke at sama-samang bumangon para tumakbo papasok, kahit na nakagapos ang kanilang mga katawan ng mga tanikala sa labas ng nayon, sa wakas ay nakalapit na ang layunin sa puntong marinig ang kaguluhan. Nag-iisa ang batang si Orc. Iniwan niya ang natitirang bahagi ng partido sa alikabok sa kanyang bilis. Ngunit nang siya ay dumating na may isang earshot ng nayon, siya ay nakatayo doon, humihingi ng hangin. Ang kanyang mga mata ay nakadikit sa kaguluhan. Ang nayon na siya ay lumaki at umahan sa apoy ng pagkawasak. Pinalibutan ng mga demonyong sundalo ang paligid. Nakita ni Goal ang mga orc na dati niyang nakikita sa araw-araw, nakagapos ng mga tanikala at tumatakbo sa galit habang ang mga demonyo ay sumisigaw na putulin sila na parang mga baboy. Hindi man lang nila binigyan ng marangal na kamatayan ang mga tropang orc. Ibinaba nila ang kanilang mga palakol sa kanilang likuran. Si Goal ay hindi pa nakakita ng ganito. Walang kamalay-malay na napaatras siya, na bigla sa mga nangyayari. Nanatili si Kali Ana sa medyo ligtas na posisyon, na nag-snipang ng mga mahihirap na orc gamit ang mga hagis ng sibat. Ang bilang ng mga natitirang orc ay patuloy na lumiliit habang napuno ng hiyawan ng paghihirap ang lugar. Hindi maalis ng Google ang kanyang mga mata. Sa kalaunan ay sumigaw siya sa mga demonyo na itigil ang pagpatay sa kanyang mga tao, nilalamon ng takot at kawalan ng katiyakan. Ang batang orc ay gumawa ng isang baliw na dash upang sumali sa digmaan ng mag-isa.
Napansin siya ng isang sundalo mula sa kakahuyan at pinaalalahanan ang iba pang mga demonyo. Ang aming batang lalaki ay tumatakbo ng walang tigil na nakakaalam kung gaano katagal ang kanyang tibay ay naipos sa limitasyon. Siya ay tunnel vision sa pamamagitan ng pagpatay ng mga orcs, na nakita niyang hindi niya napansin ang isang demonyong kawal na nasa ruta na para sipain siya. Ang sundalong iyon ay hindi nagpakita ng isang onsa ng awa, sinisipa ang isang bata sa dibdib, pakiramdam na parang isang malaking tao. Ang bastardo ay nakatayo sa harap ni Gull habang siya ay dumudulas sa magaspang na lupa, tinanggap ang sipa na yun, pinaalis ang hangin sa kanyang mga baga. Sa kabila nito, tumayo si Gull at nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sakit. Muli siyang humakbang pasulong at pagkatapos ay humakbang pa siya. Maaaring siya ay nasa sakit, ngunit gayon din ang iba. Napangiti ng nakakaloko ang demonyo. Buong magdamag silang nakikipaglaban sa malalakas na orc, kaya't nasiyahan ang lihis na talunin ang isang walang kapangyarihang bata. Gusto niyang suntukin ang binata na muling tinatahak ang parehong landas. Ito ay isang ugoy at sa gitna ng bastos na Demon Gull at ang kanyang liksi ay masyadong mabilis habang siya ay patuloy na tumatakbo. Ang bastos na sundalo ay inalerto ang ibang mga tropa upang pigilan ang bata. Mas lalo pang tinulak ni Gull ang kanyang bilis, para lamang mahawakan ng isang malakas na pagkakahawak. Bumagsak siya sa lupa, natamba dahil sa impact. Sa wakas ay nakita ng demonyong sundalo na ito ay isang bata lamang na nagsisikap na makapasok sa patayan. Si Gull ay bata at walang muwang. Nakiusap siya sa sundalo na hayaan na lang siya. Sa wakas ay naabutan ng bastard soldier ang matigas ang ulo na maliit na orc. Napahawak siya sa ulo ni Gull nang lumalakas. Naramdaman ng bata ang paghigpit ng kanyang bungo. Ang bastard ay nagpatuloy sa marahas na pagbagsak ng kanyang mukha sa lupa. Halos himatayin siya noon at doon. Isa pang hangin at isa pang mukha ang bumagsak sa magaspang na ibabaw. Walang kapangyarihan si Gull. Ang bastard soldier ay mukhang tuwang-tuwa sa kanyang sarili habang patuloy niyang kinakalaban ang batang orc. Pinintura ng dugo ni Gull ang lupa. Nakakalungkot na sadista, baka naghihirap siya sa labas. Ngunit isang mod ang tumatawa sa kanyang isipan. Ito ang unang pagkakataon na ang batang orc ay inilagay sa isang mahirap na posisyon bago kami pumunta. Sicko mode sa larangan ng digmaan, bumalik tayo sa tahimik na panahon ng Bubas, ang kanyang nayon noong kapapasok pa lamang ng isang kaakit-akit na sanggol na lalaki sa mundo. Ang kanyang ina ay yamakap sa kanya tulad ng pinakamahalagang kayamanan. Mahal na mahal ni Chief Garrick ang bata, masayang nakikipaglaro sa kanya. Kinailangang pagsabihan ni Elder Gurren ang bagong hepe, na pinapaalalahanan siya na ayusin ang kanyang pagkilos. Dahan-daang kinuha ni Garrett ang sanggol mula sa mga bisig ng ina, tinatreto ang bata ng buong pag-iingat. Ang pinuno ay natatakot na magkamali, kaya't sinikap niyang maging malambot hanggat maaari. Habang ang sanggol ay nakahawak sa kanyang mga kamay, pumunta si Garrett sa entablado kung saan nagtipon ang mga taga-nayon. Ito ay isang araw ng pagdiriwang na minarkahan ang pagsisimula ng isang bagong bagay. Ang araw na sumalubong sa bagong buhay na ito, isang bagong orc, at isang bagong miyembro ng kanilang lumalaking pamilya sa mundo. Hinimok ni Garrett hindi lamang ang kanyang sarili, kundi ang lahat na gabayan ng bata sa kadakilaan. Ang mga brute, ang mga sundalo, ang mga handyman, at lahat ng iba pa ay sabay-sabay na umawid. Pinalaki ni Garrett ang batang lalaki sa estilong Air Lion King para sa mga mamamayan ng Bobbies. Ang isang bagong panahon ay nagsimula pa lamang, at sabik nilang inasahan ang kanilang magandang kinabukasan. Ito ang araw na dating tinanggap si Brabagul bilang pinakabagong mamamayan ng Bobbies Golf at pinanood na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha, habang si Guerren ay nasisiyahang makitang hindi masyadong masama ang ginagawa ng hepe pagkatapos ng seremonya. Si Chief Garrett ay nag-aalinlangan pa rin. Tungkol sa kanyang bagong tungkulin, ninanais lamang niyang maging pinuno para sa libre at walang limitasyong ramen kung tutuusin. Sino ang mag-aakala na ang trabaho ay napaka-demanding na may walang katapusang listahan ng mga gawaing haharapin at mga problemang dapat lutesin? Si Lo Senador, na nasa tabi niya sa buong panahon, ay nakakita ng mga bagay na iba. Naniniwala siya na si Garrett ay gumagawa ng isang kapuri-puri na trabaho, ang punong panig at natanto. Nakilala niya na ang mga orc ni Bubbles ay mayroong isang napakahalagang lugar sa kanyang puso. Sila ang dahilan kung bakit siya
Pinutol kahit na hinamak niya ang karamihan sa mga aspeto ng trabaho. Nang makita ang mga ngiti ng lahat, paglutas ng mga salungatan at paggawa ng mga desisyon para sa higit na kabutihan, alam niyang gagawin niya ang lahat para protektahan ang kanyang mga tao. Fast forward hanggang sa kasalukuyan. Ang batang tinanggap nila sa mundo ay pinahihirapan na ngayon ng isang sadistang demonyo na nagpapakita ng mga pinsala ng batang orc ng lantaran. Hinimok ng demonyo ang iba pang mga orc na masaksihan ang kanilang desperasyon. Sumigaw si Gull, tinawag ang pinuno. Namula ang mukha niya, kahit na ang isang mod ay nagsisimula ng magalit sa demonyo. Ang whistle na ito ay naglakas loob na hadlangan sila. Nang makita kung paano minamaltrato ng demonyo si Gull, isang mod ay nagbulong ng ideya sa batang orc psyche. Hindi ba patas na patayin na lang sila dito at ngayon? Nagnganga ang ngipin ni Gull. Ang mga iniisip ni Amon ay nagsimulang lumabo sa kanyang isipan. Sa paningin ng kanyang mga kamag-anak na kinakatay na parang mga hayop, ang ideya ng pagpuksa sa mga demonyo ay tila mas kaakit-akit sa pangalawa. Samantala, ang ilan sa mga nasugatan at bihag na orc ay nagawang lampasan ng mga sundalo upang maabot ang kapitan ng Wrath Demon Army. Sabik na silang kunin ang ulo ng butcher ng tatalikod na si Zeke. Hindi na nakakahanap ng libangan. Si Chief Garrick ay tila bumangon mula sa mga patay. Nagliyab ang kaluluwa ng butcher sa kanyang talam. Muli, tapos na siyang maglaro at magsaya. Wala siyang pakialam sa moldito na nayon na ito. Ang gusto lang niya ay isang rematch sa Beastmaster. Kaya sa ngayon, magpapakatatag siya sa pagsisikap na basagin ng hadlang habang binababa ang bawat isa sa loob ng radius ng kanyang pulang-pula na 360 indayog. Kasama sa listahan ng biktima si Chief Garrick. Karamihan sa mga natitirang sundalo ay nahulog din sa walang katulad na talam. Sa isang mabilis na paggalaw, nabahira ng maraming dugo ng orc ang lupa ng nayon. Nasaksihan ni Gull ang lahat ng nangyari sa loob ng ilang segundo. Hindi na siya magiging katulad ng dati. Ang mga katawan ng mga matatanda na nagparaya sa kanyang kalokohan sa paligid ng nayon ay bumagsak sa lupa ng may kalabog. Sabay-sabay, kabilang sa kanila si Chief Garrick. Ang huling iniisip niya ay kung paano siya muling nabigo sa kanyang trabaho. Ilang beses na niyang sinubukang makabalik mula sa pintuan ng kamatayan sa digmaang ito. Ngunit ito ay hindi sapat. Maliban na lang kung may makakonektang muli ng pugot na ulo sa kanyang katawan. Mananatiling walang buhay ang magaspang na pinuno ng nayon na si Raymond na mapagmahal, na nasasaksihan ang pagkamatay ng mga orc na nakakita sa kanyang paglaki at paggabay sa kanya. Isang bagay sa loob. Putol ni Gull. Nagsimulang damaloy ang ibang dugo sa kanyang mga ugat. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata mula sa mga bangkay ng orc nang magsimulang magdilim ang kanyang paningin. Patuloy na hinawakan siya ng demonyo sa ulo, at sapat na siya. Tumawa ang baliw na si Ahmed. Hindi man lang alam ng mga infidel na ito kung ano ang mangyayari. Hinimok niya si Gull na huwag magpakita ng awa sa mga demonyo. Ang kailangan lang gawin ng bata ay umakyat sa entablado gaya ng ginawa niya noon, na nilalamon ng galit at kadiliman. Si Gull may lakas na kaya niyang gawin. Sa paggawa nito, ang kanyang pagbabago ay nagbunga ng isang napakalaking pagsabog na nagpalipad sa bawat demonyo sa paligid. Ang demonyo ay dumaong sa isang mababaw na lawa ng tubig, na nag-splash. Bumangon siya na nakaramdam ng nakakapanghinang sakit sa kanyang likuran dahil sa pagkahulog sa kakaibang anggulo. Pero ang mas masakit ay ang patuloy na pagsunog ng kanyang kamay. Ang pagsabog ay nagdala ng kakaibang apoy na tumupok sa laman ng demonyo. Ang mismong apoy na iyon ay nagliliyab sa leeg ni Gull. Namula ang kanyang balat at bumalik ang kakaibang mga marka sa kanyang katawan na kalmado ang paglamig ng buto. Muli niyang tinanong ang mga demonyo kung bakit nila pinapatay ang lahat nang sa wakas ay sumabog ang kanyang emosyon. Ganon din ang kapangyarihang nagtatago sa loob ng kanyang munting katawan.